Hi guys, good evening sa inyong lahat. Kauwi ko lang guys. Dinala ko yung biyanan ko kanina sa labas, kumain ng dinner sa labas kasi yung biyanan ko kasing lalaki guys, yung kamamatay lang kasi ng biyanan kong babae. So wala na rin yung anak nila, namatay na din yung anak niya, wala na din. So si daddy na lang mag-isa sa bahay. Naawa talaga ako sa kanya tuwing nakikita ko. Yun lang talaga ang paraan na maitulong ko sa kanya. Dinadala ko sa pagkain sa labas. Wala na rin akong time magluto sa gabi, kaya yun lang, tuwing gabi dinala ko siya sa labas, pinapakain ko ng dinner. Kasi yung biyanan ko kasing lalaki, kamamatay na ng biyanan kong babae 2 months ago. So siya na lang mag-isa sa bahay, matanda na pati. Tapos yung anak niya, matagal na rin nawala yung anak niya, 10 years ago. Kaya yun, siya na lang mag-isa sa bahay guys. Kaya araw-araw tuwing sinusundo niya ako sa trabaho, dinadala ko muna siya sa pagkain sa labas. Pinapakain ko muna kasi hindi naman siya nagluluto sa bahay. Naawa lang ako sa kanya. Naawa talaga ako tuwing nakikita ko. Yun lang din naman yung naitulong ko sa kanya. Sinusundo niya ako araw-araw, tinulungan niya ako, kaya kinukuha niya ako sa pinagtatrabahuan ko. Yan kasi yung una kong biyanan guys, yung husband ko noon, yung first husband ko namatay na 10 years ago. Tapos yun, nag-iisang anak lang nila yun yung nawala. Tapos nung itong taon na ito, 2 months ago, yung biyanan ko namang babae ang nawala. Tuwing nakikita ko yung biyanan kong lalaki, sakit talaga sa loob ko. Hindi ko lang pinapakita sa kanya. Yun lang talaga, ko nga, tuwing gabi, pinapakain ko muna siya ng dinner bago siya umuwi sa bahay nila. Hindi naman ako pwedeng matulog sa bahay nila guys, kasi nag-asawa na ako ng second husband ko. So hindi naman ako pwedeng magtira doon sa bahay nila. Pwede naman akong tumira, kaso hindi naman pwedeng iwanan yung family ng husband ko dito. Kaya no choice ako. Yun lang yung paraan na matulong ko sa kanya. Okay guys, maraming salamat sa inyong lahat. Good night guys. Bye.